So meron na namang na-revoke na OLA ngayong araw na ito. At kung ano yun ay tatalakayin natin sa video ito. At itong OLA na ito mayroon ng matagal ng cease and desist order. At itong OLA na ito nagmo-motion pa ng kanilang consideration. Motion for reconsideration na umaapila para siguro makabalik. Pero dahil ngayong araw na ito ay nagdesisyon ng SEC na i-revoke na ang OLA. Alright, welcome back mga kadyani. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. At bago natin simulan, maglalambing lamang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So ngayong araw na ito, mag-update po ako sa inyo. Ang SEC ay nag-update din ng isang lending company na na-revoke na matagal na rin may cease and desist order. At ito po ay ang Surety Cash. Ayon sa page ng Securities and Exchange Commission Philippines, kung saan ay nag-abiso sila kayo ng hapon, nakita ko lang din. Nung nakita ko, ito yung nakalagay, share ko po sa inyo dyan. SEC revokes corporate registration authority to operate as lending company of Surety Cash. The Securities and Exchange Commission (SEC) has canceled the lending license of Surety Cash Lending Investors Corporation, doing business under the name of Surety Cash, which operates on a lending platform, Surety Cash, for instant fair debt collection practices. In order dated 14th of January 2025, the SEC Financing and Lending Companies Department, or FinLen, found that Surety Cash violated SEC Memorandum Circular Number 18 Series of 2019 on the prohibition on unfair debt collection practices. Accordingly, Finland revokes Surety Cash certificate of authority to operate as a lending company and its primary registration. So yun, na-revoke na po siya ngayong araw na ito. And then, etong si Surety Cash may matagal na rin ang pending motion for reconsideration na inaapilan nila sa SEC. Anong nangyari? Yun, natuluyan, imbis na cease and desist order lamang, ito, natanggalan na po sila ng lisensya. Kaya, kung kayo may utang ngayon, kaya nung mga nakarang araw ngayon, na-revoke sila, at kung mangungutang pa kayo sa kanila, at nakapag maglulun kayo sa kanila, para sa akin, tandaan niyo kapag yung bago lang sila ma-revoke, yun lang po yung sisingilin nila. Kasi po ngayon, ano ba ang petsa ngayon? So, March 4. Ngayon nakapost na po ito sa SEC. Ngayong March 4 ay illegally operated. Illegally operation na po sila. Okay? Kasi baka may magsabi naman na Sir Johnny, babayaran pa ba namin yan? Kung ngayon kayo mangungutang at saka sa mga susunod na araw, wala silang lisensya, they have no rights to operate as a lending or online lending platform. Okay? Pero yung mga nakaraan ninyo na mga utang na nyo dyan, yun ang sisingilin nila. May karapatan pa rin silang maningil. Yun ang pagkakaintindi ko sa patakaran ng SEC kapag may nare-revoke na mga lending companies o mga online lending companies. No? Pero, ewan ko, di ko rin sure kung hanggang kailan mare-revoke to. Baka mamaya matulad lang to doon sa Fast Cash na na-revoke noong 2019 at itong recently lang, yung last year, noong April 25 or 26 noong 2024, na-revoke si Copperstone at ngayon ay nasa list na naman ng online lending platform registered. Okay, no? Nabigla nga ako dun ewan ko kung hanggang kailan to mare-revoke o anong gagawin ng SEC, kung magiging okay ba yung ano nila. Kung ba parang ganito lang yun, no? Mas maintindihan ko siguro kung nagpalit sila ng pangalan, di ba? Nang na-revoke yung Copperstone, tapos nagpalit sila ng ibang pangalan, lagi ginagawa ng iba. Yung Populous, ang alam ko, sabi-sabi ng iba, yan na raw si pangalan, si Morgold. Ngayon, tapos nagpalit lang ng mga lending companies. Hindi ako sure, ha? Yun ayun lang sa mga usap-usapan sa online lending victims community. Okay? Pero sabi ko nga, kung ganun, maniniwala pa ako. Pero kung ganito na, kung nakakabalik naman pala, kahit pala na-revoke na at natatanggalan ng lisensya itong mga lending companies na nilabag ang unfair debt collection practices, yung mga matataas na interest, o yung mga kung ano naman na mga
labag do sa patakaran ng SEC at ng BSP. Nakakabalik pa rin sila. Ako baka parang ganito lang yun, no? Kung ikaw nasa kulungan na, kailangan mo magpakatino. Kung ikaw nasa loob na ng oblo, kailangan mo magpakatino para makalaya ka. Baka ganun yung sistema nila. I'm not sure, hindi ko sure, at wala akong alam dahil hindi mo ako empleyado ng SEC. Sila yung nakakaalam din ng kanilang mga proseso, kung ano yung pamamaraan nila, kung paano mababalik yung lisensya, kung paano ba marirevoke, kung paano ba masisis and desist order, di mo ba? O kaya masuspendid yung mga lisensya, mga ganun. Hindi natin alam eh. Siyempre, wala tayong alam doon sa patakaran at rules nila kung kailan babalik yung isang lending company o financing company kapag nagkakaroon ng problema at nare-revoke. So, yun. Siguro, huwag nyo na lang subukan talaga mag-apply dito sa mga nare-revoke na ula. Kasi para sa akin, no, not recommended. Kasi nga, natanggalan ng lisensya. Pangalawa, yung mga interest ang matataas. Ngayon, kasi may mga loan dito, sigurado magbubunyi. Sigurado hindi na magbabayad yung mga yan, for sure. Kasi siyempre, na-revoke eh. Bakit? Unfair debt collection practices. Maraming reklamo. At nag-decision sila noong January 14, yun nga, nalaman nila na may mga nilalabag na naman sila sa karapatan ng isang mga kliyente at may mga reklamo. Pero ewan ko lang, minsan na nagkakaroon tayo ng trust issues, no? Hindi natin maiaalis sa ating mga sarili yan. Dahil nga, minsan, naniniwala tayo sa una, parang ganon, okay na, na-raid na, tapos bandang kalagit na, bigla madidismiss yung kaso, tatanong lang ako kung ano yung nangyayari, kung ano ba yung proseso, at ngayon, nirebook naman, di natin na kung kailan babalik, baka next year, andyan na naman siya, and then, ang masasabi ko sa inyo mga kadyag, pag nare-rebook na yung mga ula, no, it's up to you kung babayaran nyo o hindi. Pero sa panuntunan, ulitin ko, kailangan yung bayaran yung mga nakuha nyo loan before sila na-revoke. At kung ngayon, illegal operation, sila, wala silang lisensya, mas maganda kung nakakapag-loan kayo na hindi ninyo alam at wala kayo talaga, hindi kayo aware na wala silang lisensya at nakahiram kayo, it's better na i-forward nyo na lang, mag-file kayo ng formal complaint sa SEC na hindi nyo alam na revoke pala ito, bakit nag-ooperate? Tapos andyan pa rin sa Play Store. Sinilid ko kayo na, ayan. Diba? Sinilid ko, andyan pa rin siya. Siyempre, dahil bago revoke lang yan, baka matulad yan kay Mocha na revoke, pero isang taon. No? Ilan na yun? Parang saglit lang nawala sa Play Store. Ang nawala talaga sa Play Store ng mga panahon na yun, yung mga sister company ng Copperstone, no? Si Quickla, si Peso Pay, sila Poco Cash, pero itong si Surety Cash, andyan pa rin. Tignan natin kung mawawala sa Play Store dito mga susunod na mga araw. Kung i-delete ng Google o ng ibang mga App Store, kasi minsan nandun sila sa sa B-Apps. Minsan nasa sa iOS, iPhone, no? 'Di ba yung mga Apple Store, yun, andun sila minsan nakikita mo. Tapos minsan nasa website. Minsan doon sa mag-research lang kayo sa Google, makikita nyo, andun, pwede nyo i-download. Meron silang mga i-redirect kayo sa ibang sa ibang website kung saan pwede silang i-download. Doon mo malalaman na nag-ooperate sila kahit wala sila sa Play Store o sa ibang mga App Store. Okay? So sana medyo nakatulong, nakaluwag yung mga kalooban nyo. Sigurado mga hindi na magbabayad yung mga may utang dito kay Surety. Ewan kasi nung may mga rito. Pero at least meron na namang na-revoke ngayong araw dito. So yun, sana nakatulong ang video ito muli. Maglalamig na po ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.